Good afternoon! Ready na ba ang lahat? So, ngayon ay numerical. Sana meron na kayong kopya nito. Medyo konti lang naman to, pero alam kong makakatulong ito sa inyo. Ang pinaka-highlight naman na inaabangan sa grupong ito ay yung one whole day na final coaching natin. So, sa mga next week, nasa second set na tayo sa taga-lifetime solution po ito. Ito yung naka-sked sa ating hapon na ito, sa ating Lifetime 2.0. Meron na tayong schedule, naka-post. Any question? Naka-post ito, naka-post din ang mismong soft copy nito para sagutan nyo muna bago ang live ngayon. Mamayang gabi si Sir Moises sa Lifetime Main. Good afternoon. Okay. So, simulan na natin para bongga at madali tayong matapos ngayong hapon para makapag-rest muna kayo or di kaya yung mga daily mock test natin ay masagutan nyo na bago yung mismong para sa mamayang gabi na para ma-ready kayo. Alam nyo ba na mas maganda pa rin kapag attend din ng live, finally, laging recorded video yung napapanood ko. Very good. Aabot pa ba ito? Nasaan ba yung iba? Aabot pa ba kaya tayo ng 100? Yung para bukas, hindi ko pa talaga na-finalize. Yun yung problema ko para bukas. Hayaan nyo na alam ko mang ipiprint nyo rin yan by Monday. Hindi ko talaga siya matapos-tapos kasi habang hinahanap, mayroon kasi ako listahan sa mga yung lumabas dati ba, pinagsama ko, ina-arrange ko. At the same time, so masakit na naman yung kamay ko, i-rest ko na naman, ganun ba. And then, pinagsabay-sabay ko kasi yung set 2 and set 3, kaya ganun. So anyway, kapag number sequence, umpisahan na tayo habang hinihinayan natin yung iba. Kapag number sequence, ang hanapin lang naman natin dito ay yung pattern. Merong mga iba't ibang klaseng pattern. By the way, sa number sequence, sa actual na exam, mga 10 item ang mga ganito. Kapag dahan-dahan yung akyat, malamang baka mag-add lang tayo or kunin natin yung difference, dahan-dahan yung akyat niya. Ang difference ay 1, bigger number minus smaller number. Ang difference ay 2. Difference ay 3. Difference ay 4. So, obvious ang ating pattern na consecutive numbers lang pala to, increasing. So, therefore, mag-add lang tayo ng 5 and this is 20. Si 20, huwag niyong i-memorize kundi mismo yung pattern na meron palang ganitong klaseng pattern. Okay? Good afternoon, yung pattern ang i-focus natin. Kapag fraction naman, sa fraction, pwedeng may sariling pattern. Okay? Pwedeng may sariling pattern ang kada numerator at denominator. Pwede rin na as a fraction naman siya. So, since dito, 7, 6, 5, 4, medyo obvious man na merong sariling pattern yung denominator. So, tingnan natin yung numerator. Kunin natin yung difference sa numerator kasi dahan-dahan naman siya. Ang difference ay 3, dito ay 4, dito ay 5. Increasing na naman. So, therefore, mag-plus 6 tayo. 36.
36/3, wala sa choices. So, ang 36/3, pwede man natin yan siyang i-simplify o i-divide. And that is 12. Okay? O, di, nakadalawa na tayo. Number 3. Dahan-dahan ulit yung akyat. So, kung dahan-dahan, kunin natin yung difference kasi baka naman merong pattern sa mga i-add nating numero dito. Bigger number minus smaller number, that is 7. So, hindi natin alam kung ilan yung i-add natin dito. Pero, meron pa isang partner. Kunin ang difference. Ang difference naman dito ay 7. So, mag-add din tayo ng 7. Malaking posibilidad na yung pattern pala dito ay plus 7 lang ang pattern. So, try natin. 12 plus 7, that is 19. Kung si 19 added ng 7 kay 26 man, so therefore, tama yung 19. So, ganyan yung style kapag mga number sequence. Number 4. Dahan-dahan kaya yung akyat o di kaya para siyang na doble. Para na doble pero kulang. Si 14, kung doblehin natin yan siya, that is 28. Minusan ng 1, so 27. Parang na doble. Si 27, i-multiply natin ng 2, this is 54. Kaso lang 53 yan siya, so minusan natin ng 1. sorry. So therefore, may mga ganitong classic pattern. Para siyang na doble. So doblehin ulit natin siya. Times 2, this is 106. Sobra na naman ulit ng isa. So, 105. Obvious na masyado yung pattern natin dito. 210. Minus 1, so 209. Masyado nang obvious na mag-multiply lang pala tayo ng 2. So, this is 418 na minusan, diba? 418 na minusan ng 1, this is 417. At yan ay nasa letter A. Next, number 5. Kapag dahan-dahan yung baba, posibleng mag-minus tayo. Kunin natin yung difference, baka doon may makita tayong pattern kapag dahan-dahan yung baba. 36 minus, baliktad, bigger number, 68 minus 36. This is 32. So, bumaba man siya, mag-minus tayo ng 32. Ito naman ay 16, mag-minus tayo ng 16. So, this is 8, minus tayo ng 8. Mukhang meron na talaga siyang pattern. Kasi, itong si 32, kalahati niyan ay 16, kalahati niyan ay 8. Malamang sa malamang ay hatiin lang natin ito. I-divide ba ng 2? So, therefore, i-divide ng 2, 4 ang pang-minus sa ating 12. So, 12 minus 4, and this is 8. Nasagutan nyo naman ito, no? Kasi iba pa rin kapag sagutan nyo muna bago yung mismong live natin. Next, merong nag-iisang negative. Sa nag-iisang negative, dahan-dahan pa rin yung akyat. So, ganito ang gagawin natin. May utang kang 2, pero ngayon, may sobra ka ng 1, wala ka ng utang. Therefore, nagbabayad ka ng 3. In other words, pwede mo mang i-minus bigger number minus smaller number.
and that is equal to 3. So in other words, may utang kang dalawa, nagbabayad ka ng 3, may sobra katuloy na isa. And then kunin ang difference. Ang difference naman dito ay 5. Bigger number minus smaller number, ang difference ay 7. Bigger number minus smaller number, ang difference ay 9. Oh, very good. Maayo udto, ma'am. Good afternoon. Ang mga nandito, 3, 5, 7, 9, mga odd numbers. Increasing odd numbers, consecutive odd numbers. So therefore, ang next ay 11. So ada natin ang 11 si 22. That will give us 33. So far, napakadali lang, no, yung pattern. Number 7. Kapag fraction ulit, tingnan kung may sarili bang pattern yung lahat ng mga nasa numerator versus sa lahat ng mga nasa denominator. Kapag medyo wala naman, obvious naman siyang wala, alternate kaya to. Obvious na wala, kundi hanapin natin yung least common denominator. Sa paghanap ng least common denominator, tingnan yung pinakamalaking numero. Si 6. Si 6 kay kayang i-divide ni 3 at ni 2. So ito yung ating least common denominator. 6 divided by 3, that is 2. 2 times 1 equals 2. 6 divided by 2, that is 3. 3 times 1 equals 3. 6 divided by 3, that is 2. 2 times, ano daw? Ay, mali pala ito na nakopya ko. 6 divided by 3, that is 2. 2 times 2 equals 4. So, masyado ng obvious. That is 5 over 6. Kapag praktisado kayo, mas madali nyo maisip kung ano yung pattern. Unang-una sa paghahanap ng pattern ay yung mismong kukunin ang difference. Bali, obserbahan nyo yung given na pattern. Kung dahan-dahan ba yung akyat? Kasi kung dahan-dahan, baka mag-add lang tayo. Dahan-dahan yung baba, baka mag-minus. Bigla ang akyat, baka naman mag-multiply tayo. Or bigla ang baba, baka naman mag-divide tayo. Ito ang pinaka-importante maliban sa alternate. So, merong alternate or combination katulad sa number 4 natin na combination, yung mga operations na ginamit natin para makuha yung next. At meron pang tinatawag na Fibonacci sequence. Sa Fibonacci sequence, maraming style ito, hindi lang isa. As in, maraming style. Pwede rin naman yung magkasunod-sunod ay ina-add or yung una, pangalawa, lahat sila ina-add. Ganon. So, hindi lang addition si Fibonacci, mayroon ding i-multiply yung magkasunod-sunod. Basta konektado yung magkasunod-sunod, ang tinatawag yan na Fibonacci sequence. Number 8. Yung regarding sa set 2 na PDF, I'm sure hindi nyo naman ipiprint yan today, kaya Sunday man yan. I'm sure ang uubusin nyo na mga papers ay bukas. So, hanggat kaya ko, kailangan ko talagang tapusin na. So, anytime, tonight or tomorrow early morning, okay? Sa PDF ba sa set 2? Number 8. A box contains 12 red marbles, 18 green marbles, and 30 yellow marbles. What is the ratio? Okay. Red, green, yellow. So, ang red ay 12. Yung green dito ay 18.
Tapos, yung yellow dito ay 30. Sila yung mga original na numero. What is the ratio of red? What is the ratio of red marbles to the total number of marbles? So therefore, itong mismong 12, yan yung sa red, ay sa red, and then dito tayo sa total, i-add natin lahat, and this is 1, 2, 3, 4, 5, 60. So si 60, ito yung total. Hanapan lang ng greatest common factor. Ang greatest common factor, tingnan yung pinakamaliit na numero, which is 12. Si 12 kaya bang i-divide sa 60? Kapag yes ang sagot, then ang greatest common factor ay 12. 12 divided by 12, that is 1. 60 divided by 12, and this is 5. Kaya, 1 is to 5. So, yan naman yung about sa ratio. About sa, ano to? Emily can complete a work problem ito. Emily can complete a project in 5 hours. Yolo can complete the same project in 8 hours. How long will it take them working together to complete the project? Shortcut. Kasi importante yung shortcut sa actual na exam at oras ang kalaban nyo dito. Alone yung given. Ang tanong dito ay yung mismong together. Kapag ganito, i-multiply natin yung given at i-divide sa kanilang sum. So therefore, yung given na 5 times 8, 5 plus 8. This is 40 over 13. So si 40 over 13 ay solve muna natin itong 40 over 40 divided by 13. So ilang 13 ba ito? 26. 1, tatlo. 39. So may sobrang isa. So we have 3 hours. Itong 1 over 13 hour, i-convert natin in such a way na makancel yung oras at magiging minuto na lang siya. Ang isang oras ay katumbas sa 60 minutes. So therefore, ito ay makancel na natin ito. Ang matitirang apelyido ay minuto. 60 divided by 13. Si 60 ilang 13 ba yan siya? Mga 4 mahigit. So kung 4 mahigit, isa lang dito ang yung dalawang natitira ba? Sa dalawang natitira, 5 minutes, siya lang yung tumbok dyan. Another way, shortcut yan siya, isa pang paraan. Ngano, bakit daw alone? Si Emily, isang tao lang yan siya, nakakumplito ng 5 hours. Alone. Si Yulo, may pangalan, isang tao lang yan, nakumplito niya ang project ng 8 hours. Alone. Okay? Another way. Si Emily, isang trabaho matatapos niya in 5 hours. Si Yulo, isang trabaho matatapos niya in 8 hours. Together daw, kung i-add sila together, okay, 8 hours. Together daw, matatapos nilang isang trabaho na hindi natin alam kung ilang oras. Let H para sa number of hour. Pwede nating hanapan to ng least common denominator at i-add as fraction
Or, mas maganda sigurong i-multiply natin ang buong equation sa kanyang least common denominator. Ang least common denominator dito ay 40. Meron pa man tayong h na denominator, include na natin yan. So, yan na yon ang i-multiply natin. 1/5 na i-multiply sa 40h. 40 divided by 5, that is 8. 8h. 1/8 na i-multiply sa 40h. 40 divided by 8, and that is 5. 5h. Then, 1h times 40h. So, ito lang ang i-cancel natin. This is 40. 8h plus 5h, this is 13h equals 40. Para makuha natin yung value ni h, since si 13 ay pang-multiply, pang-divide. Na-solve na natin ito. Kasi yung unang solusyon natin ay 40 over 13 din naman. So, yun na yung sagot. Letter B. 3 hours and 5 minutes. Actually, 4 something siya. 4 point something. 6, 7. Basta mga ganyan. What is 2/5 of half of 40? Ito lang ang lagi nating tandaan, na ang is palaging equal sign yung is na yan. 2/5 ang of ay multiplication ang of half of 40. Depende kung alin dito ang gagawin nyo kasi pariho lang lahat. Bali, 2/5 na i-multiply natin sa 1/2 at saka sa 40. Depende kung alin dito. Pwede namang yung 2 sa taas, 2 sa baba, cancel natin. 40 divided by 5, and that is 8. Or, 1/2 of 40. This is 20. 20 divided by 5, that is 4. 4 times 2, that is 8. Okay? Happy? Isa pa. Marami mang paraan dito. Kayo nang mamili kung alin dyan. Pareho lang yan lahat. Okay? Pareho lang yan lahat. So, lahat ng mga nasa numerator, that is 80 over 10 equals 8. Ganon siya kadami. Next, number 11. Ano ba yun? 12. Ang is ulit ay, ito yung wag niyong kalimutan ha, kay may kapareho pa naman itong mga ganito na style. 12 is 3/5 of. Ang of dito ay multiplication, let n para sa hinahanap natin. Kapag pang-multiply, laging tandaan, kapag pang-multiply, pang-divide. Pero actually, pwede namang pang-multiply ito agad. Yun nga lang, irreciprocal kasi sa division of fraction. Kopyahin si 12 ang division maging multiplication, tapos ito ay baliktarin natin yan. So, pwede nyo i-multiply si 12 by 5, which is 16, na i-divide nyo sa 3 para makuha nyo yung sagot. Or, 12 divided by 3, that is 4. 4 times 5 equals 20. May natutunan kayo? Number 12. Ang equal sign niya. Ang is equal sign.
1/7 of a number. Ito ay pareho lang sa 28. 1/7 of what number ay pareho lang yan sa n/7. Gawin natin ganito para mas klaro, mas malinaw. Kapag pang-divide, ano nga yun? Kapag pang-divide, pang-multiply. O yan na yung sagot. Si 28 ay i-multiply nyo lang sa 7. So, 196. Nakaapas na yun. Oh, cancel out ang pinaka-shortcut. So, okay na tayo dito. Proceed na tayo. Ganun lang siya kadali ba? Oh. 12 is what part of 36? Kailangan yung intindihin yung mga example natin kasi pareho, marami pa namang kalintulad dito sa exam. Pagdating sa exam, so ito yung example natin, tapos yung exam, binaliktad lang, what part of 36 is 12? Ang is, equal sign si is. So, kopyahin si 12, equal sign si is. What part, anong gusto nyo? Let P na lang para sa part. Ang of, ay multiplication. 36. Since pang-multiply, pang-divide, so therefore that will be 12/36 equals P. Karamihan sa ating nasa choices ay fraction. Itong si 12/36, hanapan natin yan ang greatest common factor. Sa paghanap ng greatest common factor, F for few, ang pinakamaliit ay 12. Halakaya man yan i-divide si 36. So, yan yung greatest common factor natin. 36 tuloy. 12 divided by 36, that is 1. 36 divided by 12, that is 3. Okay. Happy? Sa kaka-attend nyo ng mga daily life natin, meron ba kayong natutunan? Lalo na yung taga-lifetime may natutunan kayo? Number 14. Kung sino pa yung taga-lifetime 2.0 ba, mas sana nandito sila lahat, no? Ang mas marami pa rin nag-a-attend, yung taga-lifetime main. Gusto ko malaman sa inyo ha, kung sino yung mahilig mag-review. Karamihan sa inyo, katulad ng dati, nakapasa. Ngayon, kung sakali man hindi kayo pala rin, alam kong merong improvements sa ratings nyo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hoping tayo na ngayong August, lahat kayo makapasa. Walang pagkakaiba ito sa nauna. Pero, ang 36 kopyahin, ano nga ba yung is? Yung is ay equal sign. What part? Hindi natin alam. Ang of ay multiplication. 12. Tandaan paano sagutan si number 14. Kung paano natin sinagutan si number 13, walang pagkakaiba pagdating sa number 14. Kapag pang-multiply, pang-divide. So therefore, this is 36 divided by 12. Obvious na it is 3. Okay? Huwag kayong magpapalito. Kaya nyo yan. 2 weeks na lang. Seryosohin nyo. Ipasan nyo lang. Pero alam ko, meron ding mga nandito na pang next year pa sila. Simulan nyo na ngayon para sa next year. November, December, purong math. January, magsisimula ang all coverage ng civil service exam. Para pagdating sa final coaching, parang refresh na lang ba? Ganun dapat. Sa final coaching, refresh na lang. Ay, oo nga pala, no, ganyan. Kasi sa, di ba, nung May ba,
pati ngayong November, December, isang buong gabi, ito lang yung topic. Isipin nyo na lang, isang buong gabi, paulit-ulit yan yung topic. Ewan ko na lang kung hindi pa ang masama lang doon, makalimutan nyo. Pero, ang kagandahan kasi, kapag naka-attend na kayo nung Mayo, or mag-a-attend ngayong November, December, ng purong ganito, ang kagandahan, pagdating sa final coaching, refresh na lang. Kay malamang hindi nyo makalimutan na ang is ay equal sign, ang of multiplication. No? Malamang hindi nyo makalimutan na kapag pang-add, pang-minus, kapag pang-minus, pang-add. Sipin mo kung araw-araw kayo nag-a-attend, lagi kong sinasabi yan. Two numbers are in ratio of 3:5. Lesser number. Ito yung lesser number. 12. Find the greater number. 12 divided by 3 muna tayo. Shortcut ba? Equals 4 na i-multiply sa 5 equals 20. Or 3:5 equals 12:, yung greater number. 5 times 12 or 12 times 5, that's 60. 3 times n, that's 3n. Para makuha natin yung value ni n, since 3 ay pang-multiply, pang-divide, 20 pa rin. Okay? Doon tayo muna sa itlog-itlog. Wait lang, gusto ko itong itlog-itlog na to. 1, 2, 3. Ito naman ay 5 itlog. 1, 2, 3, 4, 5. Lesser number. Itong lesser number na ito ay nagkakahalaga ng 12. Si lesser number. Itatlo man yung itlog-itlog. So, yung 12 na yan, ihati-hati natin sa tatlong itlog. 12 divided by 3 and that is 4. Pareho ang sukat, so lahat ng ito ay 4. Ang tanong, yung greater number, ilang 4 yan siya? 20. Okay? So, maga kayong makarest. The ratio of boys to girls in the class ay 8:7. Okay, if there are, mayroon tayong mga itlog method. If there are 30 students in the class, how many boys? Uy, how many boys? Ay, ganun lang. 30 man daw. I-divide natin sa total na 15. So, 2. Asan naman yung mga boys dito? Yung boys yaman ang nauna. I-multiply natin sa 8. That's 16. Naintindihan nyo yun? O gusto nyo ng, kung sa Bisaya pa, pahaluna. Gusto nyo yung tipong ano? Boys, girls. Ang boys daw ay 8, ang girls daw ay 7. Let n para sa common number, na multiply natin sa ating ratio, kung ating i-add yan, ang total daw ay 30. So, mayroong 8 na apple, 9 na apple, ay 7 na apple, 15 man daw yan siya. Since pang multiply, pang divide, now n equals 2. Ang tanong, asan man yung boys? Ito man yung boys. So, 8 times yung value ni n ay 2. Kaya ang sagot, 16. Pahilo na. O, happy? Okay, happy ang everybody? Ratio man ito, lahat ng ratio hanggat kaya nating gawa ng itlog-itlog, magawan natin yan ng itlog-itlog. Para maklaro ba sa iba, kapag medyo naguluhan pa rin kayo, ganito yan ba, ang mga boys, may 8 na mga itlog itong mga boys na ito. Okay, si mga babae, ang itlog ng mga babae ay ano lang, 7 lang, o kulang ng isa. Ngayon, according sa given, lahat daw ito ay 30 daw lahat.
So kung 30 lahat, yung 30 na to, hatiin natin sa lahat ng mga itlog-itlog dyan. Hatiin natin yung 30 sa lahat ng itlog. So, ilan mang lahat ng itlog? I-count natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hala kay 15 man ang mga itlog dyan. So therefore, 30 divided by 15, tagdos daw itong mga itlog na to. Tagdos na lang itong mga itlog niya. Ngayon, ang tanong ba kay, saan naman yung tanong dito? How many boys? Ito daw yung tanong. Ilan ba yung mga total ng mga halaga ng mga itlog-itlog dito? 16. Happy? O happy? O ayan o, dalawa-dalawa daw yung kada itlog-itlog dito o. So, 8 na tig-dalawang itlog. 16. Oh, 8 na tig-dalawang itlog. 16 lahat. 16 lahat na itlog. Happy? Oh. Number 17. Woo. 15% of n at 15% of n of 300. What is 15% of n of 300? If twice of n daw. So if twice of n. So if twice of n is, daw ito yung twice of n. Tapos ang is dito equal sign yung is. Late na sila, panoorin na lang daw niya ulit, sayang naman yung itlog na mamaya pa panoorin. 6 subtracted from, so that is minus 6. Then 4 times the same number. Ganito yung itsura ng 4 times the same number. Okay? Ganun. Okay, happy? Yung kulay-kulay ko ba, kaklaro man yung kulay-kulay ko? O, happy? So, ngayon, ipagsama yung mga like terms, mas malaki, marami man yung 4 kay ni dos. So, 4n, itong 2n, i-transfer natin yan siya. Yung si minus 6, pang minus, positive 6 na yan. So, 4 na apple, minusan ng dalawa na lang natitira. Para makuha natin yung value ni n, si 2 ay pang multiply, pang divide. So, 3. Ang value ni n ay 3. Ito. Yung value ni n ay 3. Si 3, 15% na i-multiply sa 300. Alam nyo ba na pareho lang ito sa ganito? Pareho lang yan. As in, pareho lang talaga yan. May percent dito, tapos tinatransfer lang natin yung percent. Pareho lang. So, anyway, yung percent na yan, katumbas yan sa 2 0. Kaya, ipang-multiply natin yung 3. Kahit saan dyan, kung saan kayo mas madaling i-multiply, 3 times 3, 15 times 3, kahit baliktarin nyo pang mag-multiply yan, pariho lang ang sagot dito. 3 times 3, 9. 15 times 9, 45. So, 4, 4, 1, 135. Happy? Naapod na itlog, ma'am. Mahirap ito lagyan ng itlog-itlog kay kuan man to. Percent man. Mga porsyento, mahirap lagyan ng mga porsyento ito, mga itlogan na ito. Number 18.
kung ito daw x plus 12 equals 16. Ano yung value ni x? Kasi ilalagay natin siya dito. Kailangan natin yung value ni x. Laging tandaan kapag pang-add, pang-minus. So, ang x equals 4. O di, alam na natin na ang value ni x ay 4. Apat pala kayo ng x nyo. Okay? Ay, no? Meron palang dalawang itlog dito o kinancel. O sa pag-percent pala, mayroong dalawang itlog. Cancel. So, kapag percent, katumbas sa dalawang itlog na cancel siya. So, ngayon, ito na yung, ay, kaya na to. This is 20 minus 9 equals 11. Ito lang yung sagot. Number 19. What percent of 2.5 hours is 30 minutes? Hala. Ano mang tanong dito? What percent of? What percent of? Ibig sabihin, 2.5 hours pang divide. Pero doon tayo sa detalye para hindi kayo malito-lito pa. What percent? Let P para sa porsyentong hinahanap ang of multiplication. Ito ay 2.5 hours. Ang is equal sign. Ang 30 minutes dapat pareho sila. Okay? So, ang 30 minutes, gawin natin 0.5 hour. Equivalent man to sa 0.5 hour. Para pareho silang oras. Pwede rin gawin mong minuto, 30 minutes. Yung isa, 60, 90 minutes. O, ay, 90, 60, hindi pala 90. Plus 60, 150 minutes. Ay, sorry. So, ngayon, since pang-multiply, pang-divide, ganun lang. I-move natin once, i-move din dito. So, therefore, magiging 5/25. Diba, i-convert natin to percent. Ang percent means per 100. So, ang gagawin nyo, 5 divided by 25. Alam nyo ba na pwedeng gawin natin itong per 100? So, ilan ba yung i-multiply natin sa 25 para maging 100? Diba, 4? O dapat ganun din ang i-multiply natin doon sa taas. 20 per 100 means 20%. Happy? May naintindihan? May natutunan ngayong hapon? May natutunan, lalo na yung mga bago ba? Sa mga bago, I really suggest, lalo na kung sakasakali man kung ano man yung resulta, kung nandoon kayo sa Lifetime 2.0 or sa Lifetime Main, kalagitnaan ng November, magsisimula na ang ating daily lives sa numerical, November and December. Tapos, ang bilis no, mag-BIR na naman. Mag-BIR, quarterly, BIR pa pala. Tapusin ko lang naman yung BIR ko. After, ano ngayon? Mayroon pa, August 16 pa. So, after sa exam na. Number 20. A salary of 18,000 is increased by 10% and then decreased by 10%. What is the final salary? Ay, sus, madali lang to. Sundan nyo lang. Huwag kayong magpapatalo sa, ano yon, yung tipong takot ba? Sundan nyo lang. Oy, ang salary daw, 18,000. Tapos, increased by 10%. Increase tayo ng 10%. Of course, doon sa 18,000. So, ito yung increase. Sundan nyo lang. Ganon. 10%. Nandun naman yan siya. So, madali lang yung 10%. 10% kunin mo lang isang
isang 0. So, therefore, this is, ilan na to? 1, 9, ba yung pagkalista ko dito? 1900. Ngayon, kay decrease, may ng 10% ito. So, mag-decrease tayo ng 10% dito sa 1900, 19800, decrease. Ayan, klarong-klaro ba? 19800 minus yung 10%, madali lang naman yung 10%, kuhanan yung lang ng isang 0. So, okay na tayo dyan. Bitaw? 80, 19, i-minus natin yan. Mas maganda kasi kung nakalinya. So, this is 7. This is 8. Ilan to? 17. Tama? 17,820. O, ganun lang. Sundan nyo lang. Parang kunti lang yung mga numbers natin. Ano to? Ay, sa sunod na to. How long will it take a train travel? Parang in-include ko na to sa next. Magkaiba-iba na. In-include ko pala to sa next. So, mag-rest muna tayo. Yung mga daily quiz or daily mock test, sagutan nyo muna yon. And then, see you tonight sa Taga Lifetime Main with Sir Mueses. See you tonight, Lifetime Main with Sir Mueses. So, sana nakumpleto nyo na ang sagot sa set number 1. Sa set number 2, abangan nyo lang kay i-end na natin to para ang gagawin ko lang ngayong hapon ay i-finalize yung set number 2. Kailangan ko i-finalize kasi nandoon na ako sa, natitingin ako dito sa mga lumabas dati na merong, ano nga ba yun? Merong about sa healthy something, na-include ko na tong sequel and sequence. Sa akin lang din to, lumabas pa rin. Lumabas ulit si compass, direction, vehicle, ganun. So, yan yung i-include na naman natin. So, kayo sana after sa exam, katulad ng mga dati na nagsisend sila sa atin ng ng mga ma'am, ito nang lumabas. Blandishment, geology, yan, lumabas yan dati. Thank you so much. Nag-improve. Very good si Ma'am Meldy. See you tonight with Sir Mueses alas 7 sa Taga Lifetime Main. See you tonight. Mag-rest na ang iba, pero yung iba na hindi pa naka-mock test, mag-mock test na, nakakatulong po yun. Kaya ang gagawin ko lang, mag-finalize lang talaga ako sa ating set number 2. Okay? Love you all.